Tayo doon ano, ang importante doon meron tayong nalalaman na ang pari ay tao na may kahinaan din at sila ay dapat din na humingi ng tawad. Kasi kung noong unang panahon na kung magkasala ang tao ay maghahandog, ngayon hindi na tayo maghahandog ng anumang bagay, kundi lalapit na lang tayo mismo kay Jesus Christ, 'di ba? Humingi ng tawad at mga kaibigan doon sa mga taong kung saan ka nagkasala, doon din humingi ka doon ng tawad. Imbis na idiretso mo sa pari yung confession, diretso mo sa tao kung saan ka nagkasala. Mas effective yun mga kaibigan, dahil yung tao gagamitin din yun ng Diyos na para mapatawad ka, papatawarin ka ng tao kung saan ka nagkasala. Gano'n po yung work ng Holy Spirit. Pero kung doon ka sa pari pupunta, anong gagawin ng pari? Ipagdasal ka na mapatawad yung kasalanan mo. Tapos, kung nagkasala ka sa halimbawa adultery ang kasalanan mo, kung nagkasala ka siyempre dapat pupunta ka sa asawa mo, mag-confess ka, 'di ba? 'Yun ang the most effective kaysa i-confess mo 'yun sa pari. Anong mangyayari doon? I-ano ng pari 'yun sa Diyos, pero yung asawa mo, nagsasama kayo, hindi niya alam na nagkasala ka sa kanya. Paano doon yung ano, yung totoong pagkapatawaran, 'di ba? One-sided, hindi alam, blind ang asawa mo, ikaw lang nakakaalam at akala mo napatawad ka na dahil sinabi mo na sa pari, himingi mo na sa Diyos na mag-ano ka, pero meron pa rin talagang kulang para sa akin kaya kaya masabi ko na hindi fully born again ang isang tao in spirit dahil hindi pure ang pagsisisi, hindi pure ang confession. Blind, ang asawa, hindi niya alam na nagkasala at marami ito sa panahon na ito mga kaibigan, mga kapatid. Isang-isa itong pangangalunya, ang common sins po, 'no? At iba-ibang bagay, kung hindi lang sa pangangalunya or something, halimbawa nagnakaw ka, kung kanino ka nagnakaw, tapos sabihin mo sa pari, "Nagnakaw ako, ninakawan ko yung kaibigan ko, yung asawa ko, yung kapitbahay ko o sino man diyan." Hindi nila alam yung ninakawan, siyempre naghahanap na saan na yung mga bagay na nawala sa kanya, tapos iba yung pinaghihinalaan niya, tapos ang totoong gumawa ay nag-ano lang, yun bang nanahimik, hindi nagsasabi, pero sinabi niya sa pari. Para sa akin, okey yung pag-confess niya pero parang dili gyud siya hindi talaga siya effective kasi yung yung ninakawan niyang tao ay hindi alam, ang ginawa, kasi dapat magsisisi kayo, Magsisisi tayo at, magpatawaran. Doon natin maano talaga yung totoong pagsisisi mo mga kaibigan natin, kung totoo talaga ang pagsisisi natin, kung saan tayo nagkakasala, kung nagkasala man tayo sa tao, dapat brave tayong umamin sa kasalanan natin doon sa taong nagawa natin ng hindi mabuti, imbis na sa pari. Para sa akin ha, para sa akin po 'to mga kaibigan.
Pero kung mahina ang loob mo na magsabi mismo doon sa taong ginawan mo ng hindi mabuti, mag-confess ka sa pari at magpasama ka na, tulungan ka na para ma-open up kung ano po yung kasalanan mo, para ma-clear talaga ang konsensya mo, mga kaibigan. Hindi mo ba nasubukan i-examine mo po mismo ang sarili mo kung ang kasalanan mo sa tao hindi mo sinabi sa kanya ngunit sinabi mo sa pari. Examinin mo kung ano talaga ang dinadala ng iyong konsensya, kung nagkaroon ka ba ng kalinawan. Yun po, maano po, kasi hindi magiging clear or magiging pure ang puso kung meron pa ring kasinungalingan na nasa ating puso. Alam natin mismo at alam natin kung bakit hindi tayo face to face na mag-confess 'no, ano, sa taong ginawa natin ng hindi mabuti. Nandoon yung takot, 'di ba? Kaya bilang turo ng ating mangangaral na yun nga, confession ay mapapatawad. Pero ang ano doon, ang effective doon 100% guarantee ba na talagang ma-pure heart ka, talagang mag-change ang spirit mo? God is watching us, mga kaibigan. Tayo sa totoo lang madali tayong makaano sa Panginoon. Lord, forgive us kasi hindi natin siya nakikita, Pero doon sa taong ginawa natin ng hindi mabuti, naka-direct ba tayong magpunta? 'Di ba umiiral yung pride, "Ayoko nga." 'Di ba, mga gano'n. At nando'n din yung, "Ay natakot ako baka susuntukin ako." 'Di ba, gano'n. So, tayo alam natin mismo kung bakit hindi makakapunta sa tao kung saan tayo nagkakasala. Pero para sa akin, mga kaibigan, go direct to the person kung saan ka po nagkasala, kung meron ka mang kasalanan na nagawa sa kapwa mo, 'no? Sa kapwa kasama na yung pamilya natin, dapat nandoon yun na yung heart to heart talk at, true confession talaga from your heart para talaga lilinis yung ano, yung budhi, yung puso, mga kaibigan. At yun ang the most effective para po sa akin ano, sa aking paunawa po. Hindi lang yung mouth na walang action. Sa Diyos madali tayong humingi ng sorry, "Lord, forgive me, Lord." Pero 'pag sabihin, you go to that person, saan ka nagkamali. Meron kang maano sa ano mo, sa puso mo, konsensya mo. Pero 'pag patigasin mo, walang effect, mga kaibigan. Kaya para sa akin ano, ang confession sa pari kasi sa Old Testament din naman kasi nakasabi na ano, pumunta nga sa pari. Pero sa ngayon, mga kaibigan ano, kasi individual tayo 'no, individual ang ating kaligtasan. Wala na yung mga handog-handog na mga hayop, mga anumang bagay para sa kasalanan, wala na. Kundi confession and, faith kay Jesus Christ and surrender. Itong confession talaga, yung merong work talaga ito. Uulitin ko po, we should confess sa tao kung saan po tayo nagkakasala. Pero kung hindi ka nagkakasala sa tao, malinis ang konsensya mo, so siyempre sa Diyos kung ano man yung bumabagabag sa isipan mo ano, kung wala kang kasalanan sa tao, hindi ka nagnakaw, yung sa Ten Commandments na lang. Hindi ka nagnakaw, hindi ka nangangalunya, hindi ka nagsisinungaling, ano pa ba, hindi ka naninirang puri,
yung mga ganyan, malinis yung puso mo. Pero kung meron kang mga sinasambang Diyos-Diyosan, yun sa Diyos na yun 'no, direct to God na yun kung tungkol sa pagsamba. Dahil sinabi, eh, huwag kang sumamba ng Diyos-Diyosan ano. Ngayon kung may Diyos-Diyosan ka, sumamba ka ng ibang Diyos-Diyosan, sa Diyos ka humingi ng ano, kasi ang Diyos lang ang puwedeng magbigay ng ano nun, kapatawaran, hindi ang tao. Pero kung naka-commit ka ng kasalanan sa kapwa natin, sa kapwa mo, humingi ka talaga doon sa kanya ng, tawad, parang reconciliation. Para doon mo malaman na pinatawad ka ng tao, automatically God forgive you. Yun yung manifestation, nakikita natin ang ano ng Panginoon, ang power niya doon. Pero kung hindi ka pinatawad ng tao o ng kapwa mo, ng taong pinagkasalanan mo, hindi ka niya pinatawad, huwag kang mag-alala, basta ang importante doon, ikaw mismo nasabi mo na sa kanya ang kasalanan mo. Hindi ka niya pinatawad, naggalit siya sa'yo, binugbog ka, pero na-confess mo na yun, yun ang ano, yung clear talaga ang konsensiya mo doon. Hindi ka ano, hindi ka doon talo, panalo ka dahil na-overcome yung na-surrender mo talaga yung kahinaan mo, yung kasalanan mo talagang nasabi mo. Panalo ka doon mga kaibigan, na baga ang naghahari na kasamaan ay natalo siya, ikaw ang nananalo. Yun po yun doon mga kaibigan, eh. Kaya ang confession, 'pag nagkasala ka sa kapwa, tapos hindi mo sasabihin sa kanya kung saan ka nagkasala, wala, talo ka pa rin. Alipin ka pa rin ng ano, ng kaaway ng Diyos mga kaibigan. Pero kung matapang ka, talagang gusto mo talaga na mapalapit sa Panginoon, sasabihin mo sa kanya. Pero alam mo ba mga kaibigan, sa pangunawa ko 'no, kung taos-puso talaga ang pagsisisi mo na gusto mo yung i-confess ang kasalanan mo na nagawa mo sa kapwa mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi before ka pumunta sa taong iyan, siyempre magdasal, 'di ba? At ihingi mo sa Panginoon na hindi ka ma ano, masaktan, hindi ka sasaktan ng taong ginawan mo ng kasalanan. Alam mo ng Diyos ang puso nun. Yun yung mga work ng Diyos na talagang amazing, kaya amazing talaga ang Diyos mga kaibigan. Kung gusto mo talagang, "Lord, gusto ko mapalapit sa'yo at 'tong kasalanan ko, gusto kong mag-confess talaga sa kanya, Lord, pero may takot ako." Ang Diyos na ang gagawa doon, niya ang puso ng taong ginawan mo ng kasalanan. Kaya nga mga kaibigan, eh, sa experience ko ano, hindi naman ganyan yung sinabi ko, eh, hindi. Yung sinabi ko ngayon, hindi po gano'n ang nangyari sa buhay ko. Kundi takot may takot po talaga ako, nakagawa ako ng kasalanan. Ang sabi ko lang na 'pag mayro'n good timing, mag-confess ako sa aking kasalanan. Lagi kong naano 'yun sa isipan ko talaga kasi siyempre nabagabag na, eh, nage-guilty na, eh, 'pag may ano, 'pag merong timing, sasabihin ko na yung nagawa kong kasalanan. And then yun nga, kinonsensya dahil sa mga post sa Facebook. Tapos sabi ko, kung ano naman ako, magsasabi naman ako 'pag meron ng good timing. Pero hindi pala ako ang masusunod, hindi yung good timing na sinasabi ko, na plano ko, kundi ang Diyos. Kaya amazing po talaga dahil nung humingi ako ng tawad, pinatawad naman ako, kaya doon ko na ano na, hala, amazing naman ito, ang laki ng kasalanan ko tapos parang wala lang, pinatawad ako agad, hindi man lang ako binugbog. Akala ko bubugbugin ako. So yun po yung mga nasa isipan ko nung time na yun. Kaya
Gano'n ang work po ng Panginoon, hindi ka po niya sasaktan 'pag alam ng Diyos na taos-puso po ang pagsisisi mo. Dahil ako nga hindi naman gano'n ang naisip ko, pero God protected me. Kaya He is so amazing talaga. He is so alive sa buhay ko po. Ang dami ko na pong nai-share.